Alright, bala nga ako ulit. Nandito tayo ngayon sa ayan, Palpitate. Sana masarap dito. Gastos muna tayo, guys. Dami yatang tao. Ito na, guys. Madami na akong parking, kaso sa labas na lang ako. Daming couple. Maluwag siya. Medyo bright yung lighting. Open kasi. May appetizer naman pala. So, try ito eh. Yung classic ube. Hi. Good afternoon. Isang meatball supreme pasta. Saka yung ube na cake. Saka isang Americano na hot na malaki. For the dining to, sir. Ah. Ano din na? Wait lang. Kung kaya ko pa. Dayan na muna. Sige. Okay. Repeat order ko kayo, sir. Isang meatball super pasta po, classic ube cake, isang hot Americano po. 600 Oo. 6:30. Parang gusto ko pang umorder. 20 minutes daw, guys. Ayan na sa taas. Kaso hindi daw sure kung may space. Dito tayo. We'll see. Ayun. May pick up here siya. Here na. Ayan. Number 1 complete. Thank you. Cheers. Ito yung food natin. Pasta, ube, cake, and coffee. Hindi ko yata nasabi yung size ng coffee. So malaki. Try muna natin to. Sa Pasha, I really like red sauce. So, I'm happy makakapag red sauce tayo today. Madami ba yun? Medyo maingay nga lang, guys. Parang nakikita ko yung Palpitate din sa Pampanga. Hindi ako sure. Ang soggy yung pasta. Sana mali ako. But it looks soggy. It looks good naman. But let's try it. Konti nga lang yung serving. Sumama eh. Isa pa. Okay. Gusto ko yung sauce. For Pinoy spaghetti lovers. It's not for you. Ito yung maasim mo type na spaghetti. Italian style siya. Yung noodle niya mukhang naluto na kanina. And then ininit na lang kaso sumobra tuloy yung pagkakaluto. Usually yung noodle, ito ibababan nila sa cold water para matigil yung pag-cook. Hindi mo siya hahayaan. Anyway, hindi naman siya sobrang soggy.
okay pa naman. Itong meatball niya, I think pandagdag lang siya ng texture. Lean meat siya, hindi siya malasa. So, pwede na. Maamoy ko pa rin naman yung beef. Okay pa rin naman. Pero I think mura lang na din naman kasi itong pasta. 320 pala. Meatball Supreme pasta. Pasado naman to sa akin. For the value, bigyan ko siya ng 6 out of 10. Gusto ko talaga kasi yung maasim na pasta. I'm guessing yung meat ng meatball is yung binili lang sa grocery na giniling, maybe 90-10. Hindi siya mataba eh. Very lean yung meatball nila. Yun lang yung serving. Medyo konti siya. Yung perception ko sa picture, madami siyang serving. Gusto ko yung lalagyan nila, guys. Medyo sosyalan yung dating. Ganda ng kulay. Medyo light blue na. Ewan. Wait, palitan ko yung score ko. 7 out of 10. Hindi ko unfair dun sa kabila. I like the pasta here better. Yun lang. Titin ako sa serving niya. For 320, dagdagan pa sana. I was actually expecting more dito sa cake. Ito yun. Very creamy, no? Very creamy siya. I was expecting yung parang homemade to na datingan na cake. Looks like kumuha lang sila ng pagkukunan ng cake. Malasa naman yung ube, pero very close lang yung lasa niya sa mga bibili mo sa Goldilocks. Although marami yung cream niya. Magkano ba yan? 130. I guess pwede na sa coffee shop ka. Pero kung gusto mong sulit, mag-Goldilocks ka na lang. Kakainin ko ba to? Ordering ko ba to? Next time? Oo ba din? Kasi it should match yung coffee mo. Like I said, always say, hindi ko rin gusto yung sobrang tamis, which is itong cake na to hindi siya sobrang tamis. Coffee guys, Americano. Walang halong sugar, creamer or milk. So mag-stroll after. Kung hindi traffic sa plaza sa Palangan, gusto maglakad mo kami. Hello, Sunday ngayon. Baka-add na natin yung nagpa-park. So meron pa palang katabi yung kinainan natin last time. Yung luni ko, may katabi pa pala siya. Yun pala yung sinuggest ng isa dun sa Reddit. Akala ko ito. Hindi pala. I should have tried that one out. I think may laman pa naman tiyan ko nito. I mean, may space pa. Matabang yung sa labas na. Yung cake pala, hindi ko na-rate. Hindi yung rating. I would give it pasado pa rin. 6 out. Itong kape. Yung kape dito is a lot better dun sa kabila.
hindi siya acidic. I give it the passing grade din, 6 out of 10. So matapang pa. Parang I'm guessing ayaw ng taga-Balanga na ba? Excuse me, ng mapait na kape. I'll have to order extra shots for this. Pero gusto ko kasing i-try muna yung base coffee bago order. Mas matapang. It's tolerable. Tapos gusto ko yung amoy na. Lipat tayo guys. Medyo bitin yung food. Medyo mainit nga lang. May mga Tesla. Walang tao guys. Ayan. Hey kuya, good afternoon. Yan si Ate. Isa. Alright. Press call na lang po sa sir pag may order na po sir. Sige. Thank Thank you you. po. Look. Ayan guys, the Boilermaker. Buti na lang magkalapit lang yung palpitate tsaka so, re-review natin. Sorry, voice over lang to kasi medyo kanina nagpapatugtog sila ng music so ayoko ma-copyright problema sa copyright music so ayan. Anyway, let's go and review. Let's start with yung pasta nila. Yung pasta nila, red sauce. Rating ko 6 out of 10 lang. Yung lasa niya kasi it's neither sobrang asim or sobrang tamis. Actually, wala siyang gaanong lasa. Tapos ang gusto ko kasi nalalasahan ko yung tomato or kung Filipino style man siya is malalasahan ko yung tamis which is neither nga. Pero what I really like dun sa pasta is al dente yung noodle and then although hindi siya malasa you will taste din naman yung herbs no? Kung ano man yung ginisa dun sa pasta nila, I would say may garlic yun na konti. So, may amoy siya hindi nga lang nangingibabaw lahat. So yung nangyari, wala siyang gaanong lasa talaga. Ginamit nila is giniling din na beef. Which is okay. Yun lang, mukhang hindi rin good quality yung beef kasi hindi siya, alam mo yun, pag kinain mo yung good quality beef naaamoy mo which is hindi ko naaamoy yung pagka beef. Alam ko lang beef yun kasi laging beef yung gamit when it comes to pasta. You know, it's not too bad. Feeling ko medyo winawasak ko yung lasa niya. It's not too bad. It's good for ordering pa rin naman. Hindi naman din ako naumay. And then let's go with yung cake nila, New York style. I didn't know what to order. Wala rin naman silang ube so I can compare dun sa ube, dun sa palpitate, no? Yung New York something yung slice, no? Cake. I liked it. I'm giving it 7 out of 10. Maliit lang siya. Gusto ko may cherry on top. Mura lang naman. 200 plus. 229 yata. It's just a common cake actually. Common but good. Yun. So, kalasa lang siya nung typical na may cream cheese sa gitna. Tapos, may... Ano kasi yung brown na, dark brown na
ginagawang pang palaman eh. Hindi, yung palaman yung cream cheese eh. So yung crust nung cake is yung kulay brown na parang bread na dinurog. Yun. Very typical cake siya. So yun pala yung New York style na cake. 7 out of 10, very typical. Pero ang nagustuhan ko kasi habang kinakain ko yun, no? Nagpapatugtog sila ng kwentong pangsawi. Kaya mapapansin nyo sa video, medyo patawa-tawa ako kasi natatawa ako dun sa mga kanta eh. Yung mga kasabay ko kasi doon, no, yung mga ibang customer, mga couples, okay siyang pang date. Tapos yung pinapatugtog nila mga love songs naman, pero sawi eh. Yung napapansin ng mga couples. Actually, meron din naman ako naalala, kaya lalo rin ako natawa. Ayun, so kasi yung pagkain nga, no, primarily yung lasa niyan, kung maganda o hindi, may effect syempre yung lasa niya, pero may effect din yung plating, yung service sa'yo, pati yung ambience ng restaurant. Nakatulong yung pinapatugtog nilang music, kaya okay din yung kain ko nung cake. So lahat naman kasi yan, di ba? Depende sa mood mo. Pag maganda yung mood mo, maganda yung review mo eh, no? So yun, kahit na mga kantang pangsawi yung pinapatugtog, maganda yung ambience ng place eh. Medyo sosyalin siya, medyo dark na cozy yung datingan. Tapos nandun pa yung ano nila eh, decoration nilang pang Pasko, which I really don't mind kahit matagal nang tapos yung Pasko. You know, yung sa akin kasi pag everyday is Christmas Day is okay. Sa Pampanga nga merong ano eh, Cafe Noel, which is Cafe Pasko. Noel is Pasko, right? So ayun, nakatulong yung music, ambience. So nasarap yung cake, kahit na maliit lang, no? Ayun, na-enjoy ko naman. And then yung coffee niya, mas matapang siya kaysa sa palpitate, which I like. Gusto ko talaga matapang na kape. Nakakailang kape na ba ako? Matakalima na yata. Ayun, so mahilig talaga ako sa kape. Yung gusto ko talaga matapang. Konting tapang pa doon, okay na ako sa kape. Kulang lang siya sa aroma, which is yung palpitate, mabango yung kape nila. May amoy naman, pero I think yung highlight ng kape nila na Americano is yung fight niya. Wala pa rin tatalo sa worst coffee ng Lunico. And then outside nun, so far worst talaga yung coffee sa Lunico. Pero babalikan ko pa rin naman yung Lunico kasi feeling ko okay mag food trip doon, guys. Ayun. So Boilermaker, is it worth puntahan? Yes, lalo na kung nakikipag-date ka. Very cozy yung place. Surprisingly, konti tao. Even though feeling ko good value siya, no? Mas mahal siya dun sa palpitate. Pero feeling ko dahil konti tao eh, tsaka yung place niya parang good for dating. Underrated yung place. Or bago lang ba yun? Mga taga-Balanga. Nakita ko sa Google Map, konti pa lang yung reviews eh. So hindi ko alam kung dahil bago lang kaya konti tao. But it's a better value kaysa sa palpitate. So yung mga hindi pa nakakapunta, I would advise you to try it out. Tapos sabihan nyo nga ako kung alin yung masarap doon. Kumain na kasi ako sa palpitate eh, kaya hindi ko dinamihan yung order ko. So naka-2 serving tayo today ng pasta tsaka 2 cake. I think kaya ko pa namang kumain. So magdi-dinner siguro ako later. Pero sa Pampanga na, pauwi na ako, guys.
Kaya, kumusta yung mga weekend nyo? Thank you so much ha, sa mga nanonood, lalo na yung sa mga nasa Reddit who are supporting me. May mga nag-subscribe din. Thank you guys sa Reddit community ng Bataan. Saka in general sa mga taga-Bataan. And syempre, thank you pa rin sa mga subscribers ko, lalong-lalo na yung mga taga-Pampanga. Huwag kayo magtampo ha. Kasi marami na tayong vloggers eh. And then magta-try ako one sa ibang province and then one sa Pampanga every week. So may pera tayo guys. Pwede rin kayo mag-donate kung gusto nyo. Andyan sa may link dyan sa baba sa description yung Buy Me Coffee. Usually mga foreigner yung nagsisend ng pera sa akin or mga Pinoy abroad tapos nanonood sila. Thank you so much po. Lately, hindi na ako nag-i-English eh. Hindi ko alam kung mag-i-English or Tagalog ako. Kapag kasi English yung vlog ko, dun may nagdo-donate. Hindi pa ako sure sa content ko. So far, nag-enjoy kasi ako sa food. Kasi it's something that I share that I'm passionate about. Feeling ko nakakatulong naman ako sa ibang tao. Gusto ko kasi makatulong sa ibang tao. Kahit small way lang. Yeah, one way is sharing saan masarap or saan hindi masarap. Which is problema ngayon sa mga vloggers kasi mga vloggers lahat na lang masarap eh. Ako at least gusto ko i-discuss yung pros and cons kasi iba-iba rin tayong panlasa. What's good to me might not really be good for you. Kaya dinidescribe ko palagi yung food. Pero nire-rate ko pa rin lately. Dati hindi ako nagbibigay ng rating na sa 1 to 10. Ngayon nagbibigay na rin ko. Although nakakalimutan ko pa rin sometimes. At least nadi-describe ko sa mga mahilig mag-food trip. Sana makatulong sa mga foodie guys and girls. Baka may masuggest din pala kayong mga pwede kong makolab or maging guest. May mga vloggers din ba dyan? No? Pahapyawan nyo naman sa akin kung kakilala nyo, lalo na kung kakilala nyo, para makausap natin. No? Refer nyo naman ako sa kanila or refer nyo sila sa akin. Or kung kahit guest man lang, samahan nyo ako. It would be my honor, no? Kung may subscriber or kahit hindi ka man subscriber, no? Natuwa ka lang sa vlog ko. Or hindi ka natutuwa, invite kita. Sama ka sa vlog minsan. Comment lang kayo dyan kung may suggestion kayo, kung gusto niyo sumama. Or may ma-recommend kayong vlogger. Or, you know, personality na pwede kong makasama. Maganda sana guys. Ay! Joke half meant lang guys. Ayan, I'll see you around guys. Thank you so much. Leave comment, subscribe, like. Kung pwede lang naman na. I will accept din yung mga recommendations. Thank you so much for the support. Lalong-lalo na yung mga tumagal hanggang dito sa video. Sa ulitin, next week try ko ulit sa Balacan.